Dumako tayo kay Bato de la Rosa muna. Magaling din ho ito mga kababayan, may pangako ito, 'no? Ano yung pangako? Tina B, shoutout sa iyo. Elmer Flores, shoutout sa inyo. Ano yung pangako ni Bato de la Rosa? Yung mga smuggling, hihigpitan. 'Di ho ba? Talagang magiging mahigpit daw po si Bato de la Rosa 'pag siya ay naging senador, mga kababayan. Saglit lang, mag-a-anim na, matatapos na yung termino nito na bilang senador, eh. Ngayon po, napatanong yung mga netizen, "Senador ka na, eh, bakit hindi mo daw ginawa yan habang ikaw ay nanunungkulan?" Tama nga naman ba 'to? Ano nangyari doon sa mag-a-anim na taon na ikaw ay nakaupo diyan sa Senado? Wala lang, trip trip-trip lang. Oh, 'di ba? Oh, baka na-focus lang doon sa tokhang-tokhang na yung mga nakakatok, yung mga maliliit na kababayan natin, sila lang yung kawawa. Pero yung malalaki ho, mga boss chief sir, gala-gala pa din. Ano po, kasi yan ho ang sinasabi ng ating mga kababayan, mga bossing, doon sa tokhang-tokhang nila. Ano po, mga kababayan? Hindi naging matagumpay yung kanilang tokhang, mga boss. Kung naging matagumpay ho yan, mga bossing, yung mga maliliit nating mga kababayan, malamang po 'no, nakapagbagong buhay na sila. Kaso hindi, mukhang walang pagkakataon na magbagong buhay. Bakit po? Pantay na yung paa dahil ang dami po na nabalita nila ng laban, puro tegi ho, mga kababayan. 'Di ho ba? Oh, kung sakali, kung talagang epektibo yang tokhang na yan, yung malalaki po na gala-gala. Oh, sinasabi nga, madaming nagsasabi, bali-balita, um, yung adviser ng dating Pangulong Duterte, pagala-gala lang, 'di ba, Michael Corpus? Oh, yun yung sinasabi ho, mga kababayan. At kalatuyon, sa social media, mga bossing, political adviser o kung ano mang adviser, pagala-gala daw ho, mga bossing. Baliktad, 'di ba? Dapat yung malalaki o yung mga talagang mga nagbebenta, nagpo-produce ng bulto-bulto, milyon-milyon, bilyon-bilyon ng mga ipinagbabawal na gamot, sila yung mga nakaoblo. Sila yung mga namayapa. Kaso hindi ho, yung maliliit ho nating kababayan, meron pang bata, 7 taong gulang, meron pang 17 anyos na taon, si Kian De Los Santos, hindi naman pala kasama sa droga yun. Ibig sabihin ho, mga bossing, kung tokhang, tokhang, tokhang at hanggang ngayon po, isisigaw ni Bato de la Rosa, tokhang na naman, panibago. Baka meron pong dagdag na 20 hanggang 30 mil, 'no? 20 hanggang 30,000 ang dadagdag na naman ho diyan, mga kababayan. Anyway, sabi nga ni Bato de la Rosa, yung sa smuggling hihigpitan po nila. Bakit nung yung pagkakaupo mo hindi nangyari? Ito po yung sabi nung netizen, mga boss, "Senador ka na, 'no? Bakit hindi mo ginawa 'yan? Senador ka na, ano ba ang kinukuda mo? It's funny how this guy can say things like that when part na siya ng Senate. Wala ka namang ginawang batas ever para solusyonan ang inflation din ho, mga kababayan." Hindi, kasi napo-focus ho yung atensyon nila sa pagtatanggol sa mga Duterte, lalo na kay Buloyski, mga boss. Napo-focus yung yung oras nila, panahon nila kay Buloyski. Naku, nung panahon nga na isang araw mahuhuli na si Buloyski, isang araw bago mahuli si Buloyski, mga kababayan, nagpatawag pa ng hearing si Bato de la Rosa at mismo doon sa KOJC. Kung ikaw pulis, kung ikaw si General Torre, mga kababayan, tuloy-tuloy yung trabaho mo. Talagang yung eagerness mo na mahuli si Buloyski, malapit na 'to, malapit na. Ramdam na namin ang heartbeat ni Buloyski.
Oh, 'di ba? Ramdam na namin yung heartbeat ni Buloyski, tapos biglang pasok si Bato de la Rosa, pasok si Bongo, pasok si Robin Padilla. Eh, siyempre imbes na hukay-hukay-hukay kayo dire-diretso, biglang mahihinto, ay may pa-hearing daw po, eh. O ngayon, siyempre ang iisipin nating mamamayang Pilipino, naku, habang naghi-hearing baka gumagawa na ng lusot, eh. Eh, matalino po yung grupo ni General Torre, mga kababayan. Siguro talagang, "Oh, diyan lang kayo, 'no, malapit na 'yan, pupunta kami sa hearing, 'no, pero kubkubin niyo na diyan." Wala din silang nagawa. Kinabukasan ho, huli na, 'di ba? Oh, Kap Nino Barsaga, nandiyan si Kap Nino, alam niyo ho si maisingit ko na, si Kap Nino, naku, wala 'yan, mahinhin 'yan kapag kasama ko. Nung nandoon kami sa ano, sa welcome rotonda, sama namin 'yan, eh, si Kap Nino. Yang palasigaw, palamura, niyaan, sa kanyang wala 'yan, tahimik 'yan si Kap Nino, 'no, mahinhin 'yan. Alam niyo kung ano lang, nakaupo lang siyang gano'n, 'no, upo lang gano'n. Yung mata niya 'pag gano'n, patusok, patagilid. Tahimik lang talaga siya, parang mahiyain ho, mga bossing. Yung pala nakatitig sa burat ko. Ay naku, sorry, sorry, sorry. Oh, sorry. I-ano niyo na lang yun, toot! Oh, yung mga bata dapat tinakpan niyo yung tenga. Hindi, suportahan niyo po yan si Kap Nino, mga kababayan, eh, talagang, napakagaling at sila yung talagang kumbaga nag-umpisa ng political vlogging, mga bossing, eh. Ano po, balik tayo kay Bato de la Rosa. Eto, nahahalata na lang po na yung tipo bang nagkukukuda na lang ho sila para maipanalo ulit yung eleksyon, mga kababayan. Pero wala na, eh, sawa na ang sambayan ng Pilipino dito. Hindi na ho masyadong inaano ng mga ng kapwa nating Pilipino itong sila Bato de la Rosa, 'no? Kaya nga po yung ano niyan, yung kanilang mga survey, kapagka number 12 si Bato de la Rosa, ang sinasabi niyan, "Naku, totoo po yang survey na yan, paniwalaan niyo po." Pero kapagka nasa pang-15 yung survey, mga bossing, ay naku, ang sasabihin, expect niyo po na ang sasabihin niyan, mga kababayan, negosyo yang ano, yang survey, hindi totoo yang survey na yan. Hmm. Kailangan po laging pabor po sa kanila para maging totoo. Oh, ewan ko lang kung kailangan din yung papel nung survey, eh, may dalawang ano, butas ng puncher para masabi na legit yan. Hmm, wala na, posta na po 'tong mga 'to, tapos na po yan. Hmm, alam natin na wala din pong gagawin yan sa Senado, mga kababayan. Gagawin yan, ipagtanggol ng ipagtanggol ng ipagtanggol si Buloyski, mga boss.